kampanya politika. Sorry. Kung sino man yung pare na yon, mali. Kung election season at kung ang mga pare are expected to guide their flock in terms of morality, in terms of what is right and what is wrong, papasok at papasok. Hindi po dapat pumasok. We can talk of principles. We can talk about the qualifications desirable of political candidates. We can talk about everything short of saying this is the person. Pag sinasabing, may separation naman ng church and state, ano ho ba ang ibig sabihin nito in the context of, you know, of the church? Ano ho ang inyong pananaw? Ayon po sa batas ng simbahan, bawal po sa amin tumanggap ng anumang office, anumang gawain na pwede kaming manawagan na meron kaming poder sibil. Yun po ang pinagbabawal. Can you be more specific, Archbishop? You may be an advisor, you may be a spiritual... Pwede ho yun. Oo, Pwede ho yun, okay. You may be a spiritual director, a counselor, a confessor, etc., etc. Okay. Sa isang politiko. Yes. Ang bawal ay... Ang bawal ay ikaw mismo as cleric ay kumuha o tumanggap ng isang public office with the exercise of civil power. Ang sinasabi sa ating First Amendment na ang Estado ay walang karapatan, it's inviolable, the separation of the church and the state, na hindi ang Estado mamimili ng simbahan at igagalang ang pagpili ng mamamayan kung ano ang relihiyon na kanyang pipiliin. Totoo po yan. So yung sinabi ko kanina, yun ay sa panig ng simbahan. That's right. Ang sinabi ko naman ay yung panig ng Estado. Yun po yung Constitution of the Philippines that it may not have an official religion. Right. That's it. Ang ito namang bakbakan minsan, may ginagawa ang pamahalaan, may ginagawa ang establishment. Tapos nag-i-issue ng statement, halimbawa ang CBCP, kontra o panig sa ginagawa ng gobyerno. Ano hong klaseng relasyon ito? Ito po kasi, ang simbahan siyempre, ang anumang bagay na politika ay merong moral dimension. Yun lang po ang saklaw niya. Halimbawa, itong sinasabing contraception, etc., etc. Let's talk about that. Yung mga Yes. condom, yung mga RH pill. Ito po ay merong moral content. Ito po ay merong nakasalala ito sa violation or acceptance of natural law. Diyan po pwedeng magsalita ang simbahan. Pero ano po ang inyong komento doon sa, okay, may moral aspect ang mga usaping, halimbawa, RH bill. Opo. Isa sa mga kandidato, halimbawa, sa pagka-presidente ay bukas ang kanyang pagkontra dito sa RH bill. 6 na obispo po ang lantarang nagsabi, ikaw ang aming iboboto. Yan ho ba'y tama o mali? Para po sa akin, hindi ko gagawin yon. Kung ginawa nila, ginagalang ko sila. Baka yung kanilang, baka advanced na sila sa... Pero punto de vista ng simbahan, Archbishop Cruz, yan ba ay tamang gawain ng mga obispo na sabihin, palibhasa kayo'y umaayon at sumasang-ayon sa aming pananaw dito sa mga condoms at RH bill, ikaw ang aming iboboto at iboto nyo siya? Mali po yan. Mahirap pong sabihin yan pagka ganyan na, konkreto ng mga tao, ito, boboto ko, ito, huwag niyo iboto, iba na pong usapan Lampas yan. na ho yun doon sa moral na aspeto ng usapin. Opo. Yun ang inyong pananaw. Have you managed? Are you comfortable with media? Hindi ho kayo nahihirapan dahil kayo'y napakabukas sa inyong mga opinion? Hindi po, pagkat gusto ko lang sabihin kung ano ang totoo sa pananaw ko. Maaaring mali ako, no? But what I think is right is what I will say. Pag-usapan nun natin, Senator Lacson, because isa sa pinakamatapang na statement sa lumabas nung siya'y umalis ng bansa ay galing ho sa inyo. The flight of Senator Lacson was justifiable. When everybody was saying that flight was guilt, Archbishop Cruz said otherwise. Kilala ko po yung mama. At ang iyong pagkakakilala sa mama ay siya ay mabuting tao po? Hindi po. Siya ay matapang. Siya ay matapang. Hindi po aalis yung mama sa kaduwagan. Bakit justifiable? Nangyari po, si Senator Lacson, nangging bukas siya sa pagsasabi nung kanyang nalaman, unang-una laban sa dating Ginoo. Siya nag-umpisa ng mga Jose Pidal na yan, kaya siya naman ay binabalikan parate.
At ang kanya pong mga sinasabi hanggang sa at saka hanggang sa C5, tuloy-tuloy po yan. In short, he's really a persona non grata to the administration. Naniniwala ko kayo that he was not going to get a fair trial kung siya'y nanatili dito sa Pilipinas. Totoo po yan. But do you think he will get a fair trial by going out of the country? None, but at least he will not be confined here and there and The then. Archbishop, kung matapang ho siya, dapat hinarap niya kung sino man, whether it is a fair trial or not. Nandito ako sa Pilipinas. I'm sorry, I have to tell you one thing that perhaps you might not accept. The justice system in this country is dysfunctional. Ipaliwanag niyo po sa amin yan. Bakit dysfunctional po ang justice system dito sa... That's a very dangerous statement po. Explain it to us, Archbishop. Yung pong simbolo ng hustisya, yung May piring. May piring. Ngayon po, nakalabas yung isang mata. Notebook ng mga ano yan. Sabi nga, may tinititigan, may tinitignan. Ang tanong ko lamang po to the Supreme Court kung saan lahat ng mga justices are appointees of the President? That is one of the most sterling, glaring example of... Kung bakit yung piring nakababa ang isa? Opo. Archbishop, sa lahat po ng inyong sinasabi, sa lahat po ng inyong mga opinion na sinasabi, ilang demanda na po ang inyong natanggap? Salamat sa inyong pagtatanong. At ako po ay dinemanda ng 80 beses ng libel. 80 beses? Opo. Oh, lahat po ito ay aktibo? Sana isa lang. Tapos ginawang 80. Pagkat 20 babae yun daw nagreklamo sa akin, which is not correct because the girls did not really wanted to file the libel suit against me. But they were prevailed upon by the people behind them. Okay. Archbishop, kayo ba'y uma-attend ng mga court hearings dito sa mga kaso na ifinailaban ho sa inyo? Yan ang maganda. Magmula na from 80, napunta na naman sa 1. Pagkatapos sabi ng judge, wag na lang. Umuwi na lang kayo. Umuwi ako. Death threats po. Do you get death threats? Yes. You do? Yes. What do you do with death threats? And how are these done? I get letters. Kuminsan meron ako rin yung mga black ribbon. Meron to yung bulaklak minsan ako. Na natatanggap. So pag ito'y nangyayari ho sa inyo, ano ang inyong reaksyon? Wala ho. Okay. Bago mag-umpisa po ang Semana Santa, pumutok ang balita sa Europa. This was big news. There were protests in London. Nagrarally po sila. And some people were asking the Pope to resign. Yes. There was one who was quoted to have said na ang pinakamalaking makasalanan sa simbahang Katolika ay ang Santo Papa. What is your take on this issue? Ang kasagutan sa pagbabalik po ng The Bottom Line. Bago po kayo naging pare, kayo ba'y na-in-love sa isang babae? Ano ho ba talaga ang ginagawa ng simbahan sa mga problemang may kinalaman sa sexual? Ano naman ho ang inyong masasabi doon sa mga pare na may mga misis? Ay, dapat pong alisin ito.